Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1821 hanggang 1830. Pinangunahan ni Rory ang daan patungo sa silid-aklatan ng mga Chorto na may ngiti sa labi. Paliwanag niya. Ito ang aming Chorto's Library. Ang Sun Grade Combat Techniques ay nasa ikalimang palapag. Kukunin ko ito para sa iyo kaagad. Tumango si Severin habang pinagmamasdan ang koleksyon ng mga libro sa loob ng library. Nang magkaroon ng kasunduan kay Rory sa pangunahing bulwagan, sabik na dinala ng huli si Severin upang tuparin ang pangako. Naintriga din siya na malaman kung anong uri ng mga diskarte ang naruroon sa Blue Realm. Nakakagulat, kahit isang maliit na pamilya na ang pinakamalakas na miyembro ay isang level 5 Royal Saint ay may Sun Grade Combat Technique sa kanilang koleksyon. Sa kabaligtaran, kahit na ang Sky Blue Sect ay mayroon lamang mga pamamaraan ng Sky Grade. Masasabi ni Rory na curious si Severin sa maraming bagay. Nakangiti niyang sabi. Ang combat technique ay nakuha sa pamamagitan ng pagkakataon ng isa sa aming mga ninuno. Dahil sa pagiging komplikado nito, iilan lamang sa mga miyembro ng aming angkan ang nakayanan ito. Kung ang combat technique na ito ay maya-alok kapalit ng isang lugar sa sagradong lawa, ang aming mga ninuno ay lubos na malulugod sa amin. Ang iyong kagandahang loob ay dapat handgun. Sabi ni Severin. Karamihan sa mga pamilya ay pipiliin na panatilihing maayos na nakatago ang gayong uri ng kayamanan. Pagkatapos ng lahat, maaari itong makabuluhang mapahusay ang kakayahan sa labanan ng mga miyembro ng clan kapag ipinasa, katulad ng ilang pagsasanay sa pagsasanay. Nang makarating sa ikalimang palapag ng silid-aklatan, nag-activate si Rory ng selyo sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang kamay at paghawak sa isang punto sa kalagitnaan ng hangin. Lumitaw ang ilang mga kumikinang na kinang, at isang maliit na gininto ang purple na kahon ang lumitaw mula sa manipis na hangin at natagpuan ang paraan sa mga kamay ni Rory. Kumuha si Rory ng isang maliit na kumikinang na jade plaque. Iniharap niya ito kay Severin at sinabing, ito ang aming Sun Grade Combat Technique na kilala bilang True Sun Fist. Ang pagmaster nito ay magbibigay sa iyo ng lakas na kahawig ng araw. Napakalakas nito. Pamilyar si Severin sa konsepto ng pag-iimbak ng mga diskarte sa labanan sa mga plate. Kinuha niya ito mula kay Rory, tumango, at sinimulang kumpirmahin ang pagiging tunay nito. Kapag nagawa na iyon, ginamit niya ang kanyang mental na kapangyarihan upang maunawaan ang mga nilalaman nito. Sa isang iglap, naramdaman niya ang pagdagsa ng malawak na kaalaman sa pagsasanay na nagsimulang magkaroon ng hugis ng True Sun Fist. Ang mga nilalaman ng diskarteng ito sa pakikipaglaban ay malawak at masalimuot, pinagsama-sama sa isang pamamaraan sa loob ng isip ni Severin. Habang ang dami ng impormasyon ay napakalaki, ito ay mas simple kumpara sa Rose Petal Rain ni Severin, na isang Sun Grade medium rank. Naalala niya na kailangan niya ng kaunting oras upang makabisado ang Rose Petal Rain, kahit na sa isang mas mababang tagumpay. Maraming oras na ang lumipas mula noon, at isa na siyang level 9 Royal Saint. Ang paghawak sa diwa ng True Sun Fist ay naging mas madali. Kapag naunawaan na ng kanyang isip ang mga pasikot-sikot ng pamamaraan, ang lahat ay naging mas malinaw sa kanya. Ang impormasyon ay lubusang natunaw, at ang kanyang espiritual na enerhiya ay nagsimulang dumaloy sa landas ng pamamaraan pagkatapos na maunawaan ito. Kasabay nito, napagtanto ni Rory na handa nang magsanay si Severin gamit ang True Sun Fist, ibinalik ang plaque sa kahon bago ulitin ang proseso ng pagsil nito. Nadama ni Rory ang pangangailangan na mag-alok kay Severin ng isang salita ng pag-iingat. Elder Severin, bagamat mahalaga ang mga diskarte sa pakikipaglaban, ang mga ito sa huli ay mga panlabas na kasangkapan. Mahalagang huwag maging masyadong tutok sa mga ito. Ang True Sun Fist ay madaling matutunan ngunit mapanghamong makabisado. Ang paggamit ng kapangyarihan upang ilipat ang mga bundok at karibal sa isang dragon ay mangangailangan ng higit sa isang gabing trabaho. Malapit na rin ang paligsahan. Ilang elder lang ang nakakabisado ng True Sun Fist hanggang sa pinakasimpleng antas. Ito ay isang mabigat na hamon na nagbunsod sa marami sa loob ng Chortos na talikuran ang kanilang hanggaring makabisado ito. Ito rin ang dahilan kung bakit malayang pinayagan ni Rory si Severin na matutunan ito. Gayunpaman,
Hindi narinig ni Severin si Rory dahil masyado siyang malalim sa pag-unawa sa pamamaraan. Ang kanyang matatag na kapangyarihan sa pag-iisip ay nagpahintulot sa kanya na matuno ang mga sali-salimuot ng diskarteng ito sa pakikipaglaban ng mabilis. Abala pa rin si Rory sa pagbibigay ng payo nang biglang itinulak ni Severin ang kanyang kamao sa ere. Isang lagaslas ng hangin ang sumambulat, na lumilikha ng sumisitsit na tunog habang tumusok ito ng ilang talampakan sa kalawakan. Kasunod nito, ang enerhiya ay nagbago sa isang ethereal na parang araw na nilalang na nagpapaliwanag sa buong aklatan sa isang maningning na liwanag. Nanlaki ang mga mata ni Rory sa pagtataka habang nasasaksihan ang palabos na iyon. Ang True Sun Feast. Natutunan mo ito sa isang sulyap lang. Nauutol niyang sabi, nakatingin kay Severin. Ang True Sun Fist ay isang pangunahing diskarte sa pakikipaglaban ng Chortos, at hindi mabilang na mga miyembro ng clan ang nahirapang maunawaan ang mga pangunahing kaalaman nito. Sa kabilang banda, walang kahirap-hirap na pinagkadalubhasaan ito ni Severin sa isang tingin. Kinusat ni Rory ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala upang kumpirmahin na ang nagniningning na araw sa kalangitan ay totoo. Gulat na lampas sa paghahambing, ang una niyang naisip ay, anong klaseng talento meron siya? Napangiti si Severin nang makita ang nagtatakang tingin ni Rory. Habang si Severin ay nasa kalagitnaan ng pag-unawa sa pamamaraan, naramdaman niya ang isang salpok na nagtulak sa kanya upang subukan ang pamamaraan. Nagulat na lang siya na naisagawa niya ito ng maayos. Hahaha. Hindi ko napigil ang subukan ito. Sabi ni Severin. Napaawang ang bibig ni Rory nang hindi sinasadya habang pinagmamasdan ang walang pakialam na kilos ni Severin. Ang pagkakaiba sa kanilang mga kakayahan ay nakakabigla. Dose-dose ng mga tao mula sa Chortos ang nahirapang makabisado ang diskarteng iyon sa pakikipaglaban, hindi tulad ni Severin, na naisip ito sa isang sulyap lamang. Habang huminga siya ng malalim para sugpuin ang kanyang panloob na kaguluhan, tumingin si Rory kay Severin nang may maningning na mga mata. Lalo siyang kumbinsido na gumawa siya ng isang matalinong desisyon sa pamamagitan ng pagpili na makipagtulungan kay Severin. Ang sinumang makakaunawa ng Sun Grade Combat Technique sa isang sulyap ay tiyak na magkakaroon ng potensyal na lampas sa Level 9 Royal Saint. Ang isang taong may ganitong kalibre ay nakatali sa kadakilaan, at ang pagbuo ng isang matibay na ugnayan kay Severin ay magiging napakahalaga upang mapalakas ang hinaharap ng mga Chortos. Matapos makabawi sa pagkabigla, agad na pinuri ni Rory si Severin. Talagang pambihira ang iyong talento. Iilan lang sa aming pamilya ang nakabisado ang True Sun Feast. Ang katotohanang nagtagumpay ka sa iyong unang pagsubok ay nagpapahiwatig ng lakas ng iyong kakayahan bilang Level 9 Royal Saint. Bilang tugon sa papuri ni Rory, bahagyang umiling lang si Severin. Binigyan mo ako ng higit na pagkilala kaysa sa nararapat sa akin. Ito ay isang stroke lamang ng swerte. Babalik ako ngayon sa aking silid kung iyon lang. Gusto ni Severin na bumalik sa kanyang silid at sulitin ang kaliwanagang kanyang naranasan. Gusto niyang maging pamilyar sa bagong natutunang teknik. Bagamat naunawaan na niya ang diwa ng True Sun Feast at matagumpay itong naisagawa, may natitira pang distansya sa pagitan ng pag-unawa sa mga pangunahing kaalaman at pagiging dalubhasa rito. Nakaramdam siya ng walang humpay na pagnanasa na parang ang teknik na ito sa pakikipaglaban ay maaaring higit pang ma-unlock upang maipakita ang buong potensyal nito. Marahil ay maaari niyang tunay na gawing araw ang kanyang kamao, at ang kapangyarihang taglay niya noon ay maaaring sapat na malakas upang patagasan ang mga bundok. Mangyaring maghintay. Tinawag ni Rory si Severin bago pa makaalis ang huli. Tinanggal niya ang selyo sa isang kilos tulad ng dati at nakakuha ng ilang flake mula sa aklatan. Ang mga flake na iyon ay lumutang sa harap ni Severin, bawat isa ay may malabo na aura na nagpapakilala sa kanila. Sinulyapan sila ni Severin, alam niyang naglalaman sila ng mga diskarte sa pakikipaglaban. Medyo nabigla siya nang makita sila dahil ang kasunduan niya kay Rory ay tulungan sila kapalit ng isang Sun Grade Combat Technique, walang higit pa, walang mas mababa. Ang 7 flake na lumulutang sa kanyang harapan ay nag-udyok sa kanya na tanungin si Rory. Para saan ang mga ito? Isaalang-alang mo itong regalo mula sa akin para sa iba pang miyembro ng iyong grupo. Sana ay tanggapin mo sila ng walang pag-aalinlangan.
Tinugon ni Rory ang marahang pagkaway ng kanyang kamay. Habang papalapit ang mga plaka kay Severin, nagpatuloy siya. Naniniwala ang aming pamilya sa pagtrato sa lahat ng honorary elders ng pantay-pantay, ngunit ang iyong mabilis na kasanayan sa True Sun Fist ay nagpalakas ng aking tiwala sa iyo para sa paparating na paligsahan para sa Sacred Lake. Sa paggunita sa eksenang nasaksihan lang ni Rory, natitiyak niyang ang mga individual na gaya ni Severin ay walang alinlangan na tataas sa kadakilaan. Sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang matatag na pagkakaibigan ng maaga, ang Chortos ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na makamit ang mas mataas na taas. Sa pag-iisip na iyon, nagpasya siyang i-hedge ang lahat ng kanyang taya kay Severin at mag-alok ng ilan sa mga diskarte sa Chortos sa kanya. Bagamat ang ilan sa mga diskarte ay maaaring hindi interesado kay Severin, maaaring magamit lamang ang mga ito sa iba sa kanyang grupo. Ang mabuting kalooban na ipinakita niya kay Severin ay maaaring umani ng mga gantimpala sa hinaharap. Sa sandaling nakamit ni Severin ang tagumpay, hindi na magiging pipe dream na lamang nila ang lisanin ang Nunto City. Ang kailangan lang nila ay suporta mula kay Severin. Ang kilos ni Rory ay nagulat kay Severin, gayunpaman, naiintindihan ni Severin ang kanyang layunin sa sandaling makita niya ang sinseridad sa ekspresyon ng Rory. Ang gusto ni Rory ay magkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Napatingin si Severin sa mga plaking nakalutang sa kanyang harapan at nakangiting tinanggap ang mga ito. Maraming salamat. Lumiwanag ang mukha ni Rory. Walang anuman. Huwag mag-atubiling bisitahin ang Silid Aklatan kung kailan mo gusto. Maaari mong ma-access ang maraming mga diskarte sa labanan at pagsasanay sa pagsasanay dito. Pagkatapos ay kinuha ni Rory ang isang token na kasing laki ng palad sa kanyang bulsa at iniabot kay Severin. Huwag kang mag-alala kung gagawin ko iyon. Ngumiti si Severin. Para sa record, iilan sa mga elder ng Chortos ang nabigyan ng gayong mga pribilehiyo, lalo na ang mga honorary elder na talagang mga tagalabas. Kung matuklasan iyon ng ibang mga elder, malamang na may inggit sila at sasagutin ito kay Rory. Gayunpaman, alam ni Severin na ang tumaas na mga pribilehiyong ibinibigay sa kanya ay higit sa lahat dahil sa kung gaano kabilis niyang naintindihan ang True Sun Fist, nagkaroon si Rory ng bagong paghanga at paggalang sa kanya dahil doon. Matapos ibigay ang mga plate kay Severin, ngumiti si Rory at sinabi, "Kung ganon, maaari ka ng pagkatapos." Nang umalis si Rory, itinoon ni Severin ang kanyang atensyon sa mga plate at sinimulang isalin ang kanyang espiritual na enerhiya sa mga ito. Mabilis na natuklasan ng kanyang mental power ang laman ng Jade Sleep. Lahat ng mga ito ay mga Sun-grade high-rank techniques, na may mga pangalan tulad ng 7/, Blue Rex Point, at Dark Shroud Chill. Namangha si Severin sa kanila. Ang Sky Blue Sect ay hindi kailanman nagtataglay ng gayong mga diskarte. Pinatibay nito ang kanyang pag-unawa na ang lakas ay ang be-all at end-all. Naalala niya ang pagdating niya sa tirahan ng mga Chorto noong nakaraang araw. Dahil sa pagtatago ng kanyang tunay na natamo, minamaliit siya ni Endrick at sinubukan pang patulan ang kanyang mga babae. Agad itong nagbago nang ihayag niya ang kanyang natamo bilang level 9 Royal Saint. Ang kilos ng mga Chortos ay lubhang nagbago mula sa galit hanggang sa paggalang at sa wakas ay naging kabaitan. Nakita ni Severin kung gaano kabilis nagbago ang lahat. Habang nakakuyom ang kanyang mga kamao, sumulyap siya sa malawak na asol na langit sa kabila ng library. Ang malakas na pag-agos ng espiritual na enerhiya mula sa paligid ay higit na puro kaysa sa Sky Blue Sect, na nagpapatibay sa kanyang paniniwala na ang lakas ay ang pinakamataas na awtoridad sa Blue Realm. Panahon na para maging Supreme Saint ako. Bulong ni Severin sa sarili. Ligtas niyang iningatan ang mga plate bago lumabas ng Silid Aklatan. Pagbalik sa kanyang tirahan ay agad niyang iniabot ang mga plate sa grupo. Ang lahat ay natuwa nang malaman na ang lahat ay mga Sun-grade high-rank techniques. Ang mga diskarte sa labanan ay napakahalaga sa pagpapahusay ng kakayahan ng isang tao sa labanan. Ito ay magiging hanggal na magreklamo tungkol sa pagkakaroon ng masyadong maraming mga diskarte sa kanilang arsenal. Napagtatanto na ang mga Chorto ay nagbigay bilang isang kilos ng mabuting kalooban, si Sheila at ang mga batang babae ay nagkaroon ng ekspresyon ng mga matang parang bituin. Kamangha-mangha. Ang aming asawa ay kumikinang sa pinakamaliwanag saan man siya pumunta.
Tinakpan ni Gilda ang bibig at humajijek. Si Severin ay isang level 9 Royal Saint, kaya isa siya sa pinakamalakas na tao sa Nonto City. Natural lang sa mga short o na tretuhin siya ng may paggalang. Sumang-ayon si Sheila sa sentimiento ni Gilda. Tinitigan niya si Severin na may kislap sa kanyang mga mata at nagpaikot-ikot ng kaunti sa bush bago nagmungkahi. Bakit hindi natin ihayag ang ating tunay na tagumpay? Pagkatapos ay magagawa nating ang mga salita ni Sheila ay pumukaw sa pananabik ni Diane, Gilda, at Sofia. Ngunit ibinaba ni Severin ang mungkahi na may isang mapait na ngiti. Huwag tayong masyadong magtiwala, Sheila. Hindi pa natin alam ang mga detalye ng torneo na ito, at kung ang ibang pamilya sa Nonto City ay may tulong din sa labas. Kailangan ko kayong lahat na maging alas ko sa butas. Sina Felipe at Woolrich ay sumang-ayon sa pananaw ni Severin. Si Woolrich ay bumangon mula sa kanyang upuan at mataimtim na sinulyapan ang mga babae. Tama si Severin. Hindi ngayon ang oras para maging mayabang. Ang level 9 Royal Saints ay maaaring mga kilalang tao sa Sky Blue Sect, ngunit hindi sila itinuturing na pinakamakapangyarihan sa Blue Realm. Huminto si Woolrich para sa diin at nagpatuloy. At hindi man lang natin isinaalang-alang ang katotohanan na ang Grundy Uno Sect ay may autoridad sa sagradong lawa. Ang katotohanan na ang mga Sun Grade High Rank combat techniques na ito ay ibinigay kay Severin ng mga Chort O ay isang senyales na dapat tayong mag-ingat dito. Kahit ang Sky Blue Sect ay hindi makakakuha ng ganitong mga teknik. Para sa record, ang mga Chort O ay hindi hihigit sa isang second tier na pamilya sa Nonto City, at si Rory, ang pinuno ng pamilya, ay isang level 5 Royal Saint lamang. Bagamat hindi mataas ang tingin ni Woolrich sa naturang tagumpay, hindi niya dapat maliitin ang mga kalaban na maaari nilang kaharipan sa paligsahan ng sagradong lawa. Gaya ng itinuro ni Severin, kung ang mga Chort O ay maaaring humingi ng tulong sa labas, malaki ang posibilidad na ang ibang mga pamilya sa Nonto City ay maaaring gawin din ito. Ang pagsisiwalat ng kanilang mga natamo ay maaaring magudyok ng panik sa loob ng Chortos, gayon din ang magudyok sa iba pang mga pamilya na nakakaalam ng impormasyon na gumawa ng hakbang laban sa kanila. Nakita ni Sheila ang pagkaseryoso sa ekspresyon ni Woolrich at awkward na ngumiti kay Severin. Hihihi. Hindi ako seryoso dyan. Ituloy natin ang pagsasanay, mga babae. Pinili ni Sheila ang plaque na pinakaangkop sa kanya at umalis. Matapos makapili ang lahat, naghanda rin si Severin na pumasok sa pag-iisa. Bago ang kanyang kamakailang pag-unawa sa pamamaraan, binalak niyang ipagpatuloy ang pagsasanay sa True Sun Feast. Ang kanyang layunin ay maunawaan ang mga batayan ng Sun Grade Combat Technique bago ang paligsahan sa sagradong lawa. Ang pagkakaroon ng dalawang Sun Grade Combat Technique na magagamit niya ay magpapalaki lamang ng kanyang pagkakataong manalo. Habang nanatili si Severin sa pag-iisa, nakahiga si Endrick sa isang stretcher sa pasukan ng Chort O Estate. Namumugto ang kanyang mga mata sa matinding hinanakit. Siya ay nagtamo ng matinding pinsala noong nakaraang araw at nabali ang kanyang mga paa. Higit pa rito, pinawi ni Severin ang kanyang energy core at ang kanyang pagkamit. Na parang hindi sapat na masama, pinatalsik siya ni Rory sa Chortos. Hindi niya akalain na tatalikuran siya ng kanyang pamilya para sa isang outsider. Siya ay isang mataas na ranggo na kababalaghan at mga piling tao sa pamilya, ngunit siya ay naging isang nalulungkot na figure na kinailangang paalisan sa kanyang sariling tahanan sa kahihiyan. Lahat ng tao sa Chort O ay ginawang panunuya sa kanya. Umabot na sa sukdulan ang pagkamuhi ni Endrick kay Severin. Tatapusin ko ang buhay mo, Severin, kahit na kailangan mong mamatay sa proseso. Sa kabila ng kanyang labis na pagnanais na maghiganti, alam niyang si Severin ay isang level 9 Royal Saint. Ang isang level 1 Royal Saint na tulad niya ay hindi makakaasa na magtagumpay sa paghihiganti. Ang takot ng pamilya sa katapangan ni Severin, pati na rin ang pagpapatalsik sa kanya mula sa Chortos, ay naging imposible sa paghihiganti. Ang tanging mga individual na maaaring tumulong sa kanya ay ang kanyang mga magulang. Sila ay ganap na nakatuon sa paggawa ng isang pambihirang tagumpay sa loob ng lihim na kaharian na pinangangasiwaan ng kanyang lolo sa ina. Nang lumitaw ang ideyang iyon, kinuha ni Endrick ang isang pendant sa kanyang damit.
Ang kanyang masungit na ekspresyon ay sumasalamin sa kanyang nakagigimbal, mamamatay tao na layunin, at isinaaktibo niya ang pendant ng komunikasyon bago isinalaysay ang kanyang kwento na may ilang mga pagmamalabas. Sa loob ng lihim na kaharian ng Walpon sa Nunto City, isang malaking laki ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagpapahinga sa isang pavilion sa gilid ng lawa. Siya ay nag-enjoy sa ilang bamboo pole fishing. Malakas ang aura ng lalaki sa paligid niya. Ang nakapalibot na espiritual na enerhiya ay dumaloy sa kanyang katawan sa bawat paghinga niya, na bumubuo ng isang nagniningning na espiritual na liwanag na dumadaloy sa loob niya. Nakaupo sa tabi ng medyo may edad na lalaki ang isang magandang babae na nasa edad 40. Ang kanyang hitsura ay nagpapahiwatig na siya ay naglagay ng maraming pagsisikap upang mapanatili ang kanyang kagwapuhan. Ang dalawang individual na iyon ay mga magulang ni Endrick. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, si Zind, ay manugang ng mga Walpon. Ang babae, si Delay, ay anak ng mga Walpon. Ang mga Walpon ay isang kilalang pamilya sa Nunto City, at maaari nilang ipagmalaki ang ilang mga level 9 Royal Saints sa kanilang hanay dahil sa kanilang mataas na katayuan. Ang Chortos, sa kabilang banda, ay may mas katamtamang katayuan. Nagpa siya si Zind na manirahan kasama ang mga Walpon ilang taon na ang nakararaan dahil nilayon niyang mapadali ang kanyang personal na pag-unlad. Bagamat teknikal na ipinanganak si Endrick sa Walpons, hindi niya namana ang apelyido ng mga Walpon at sa halip ay pinalaki siya sa Chortos mula sa pagkabata. Dahil ang mga Walpon at ang Chortos ay parehong nakabase sa Nunto City, banibisita ni Zind si Endrick paminsan-minsan kung may oras. Si Endrick ay naging spoiled kay Delay mula sa murang edad, at ang kawalan ng mahigpit na disiplina sa mga nakaraang taon ay naghubog sa kanya bilang isang hambog na bastos. Hindi mabilang ang sakit ng ulo ni Zind dahil doon. Sa papalapit na paligsahan sa Sagradong Lawa, sa wakas ay nakatanggap si Zind ng 5th grade high rank pill pagkatapos ng mahigit isang dekada ng pagiging kasama ng Walpons. Sa kalahating buwan ng liblib na pagsasanay, matagumpay na nakapasok si Zind sa level 7 Royal Saint. Dahil naranasan ni Zind ang matinding kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan, inamin ni Zind na ang kanyang mayabang na anak ay nagawang makuha ang puso ng kanyang asawa at biyenan. Lumapit si Delay kay Zind at sinabing, "Matagal na rin mula noong huli nating nakita si Endrick. Dapat kang manghuli ng 2 espiritong isda mula sa Clear Spirit Lake bilang regalo para sa kanya. Espesyalidad natin ang mga isdang espiritong ito, at mabuti na lang at nakagawa ka ng tagumpay sa level 7 Royal Saint ilang araw na ang nakalipas." Masaya si tatay, at nagpasya siyang iregalo kay Endrick ang 2 sa mga isdang iyon. Tumango si Zind, pagkatapos ay matikas na inihagis ang kanyang espiritual na kasangkapan, isang poste ng kawayan. Pagkaraan ng maikling paghihintay, napadpad siya sa isang golden spirit fish na katumbas ng isang warrior king. Ang poste ng kawayan ay nagudyok ng mga malalaking alon sa lawa, na nagtayo ng ilang mga transparent na pader ng tubig. Ang mga pader ng tubig na iyon ay kasing taybay ng bakal, at matagumpay nilang natrap ang ilang espiritong isda. Itinaas ni Zind ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang espiritual na enerhiya upang kunin ang ilang isda mula sa dingding ng tubig. Sa sandaling iyon, bahagyang uminit ang pendant ng komunikasyon na nakalawit mula sa kanyang baywang, na nagudyok sa kanya na ipasok dito ang kanyang mental power. Nang makita ang mensaheng ipinadala ni Endrick, biglang nagbago ang ekspresyon ni Zind. Pinaalis ni Rory si Endrick sa Chortos. Namutla ang mukha niya sa pagkabigla ng mas malalim niyang pinag-aralan ang mensahe. Isang level 9 Royal Saint. Paano napukaw ni Endrick ang isang mabigat na individual? Nang marinig ni Delay na may nangyari kay Endrick, hinawakan ni Delay ang communication pendant sa baywang ni Zind at nakipag-ugnayan kay Endrick. Nang marinig na ang kanilang anak ay nagdusa ng mga bali ng mga paa at pareho ang kanyang natamo pati na rin ang energy core, lumubog ang ekspresyon ni Delay. Nabalot siya ng malamig na paghihiganti. Sino bang tanga ang pamlay sa'yo at Sam Iris sa tagumpay mo? Severin, di ba? At kahapon lang dumating siya sa Nunto City. Wala akong pakialam kung sino itong taong Severin, pero sisiguraduhin kong mamamatay siya sa isang masakit na kamatayan dahil sa ginawa niyang iyon sa iyo. Nagnganga ang ngipin ni Delay at mariing sinabi matapos basahin ang mensahe.
Ibinigay niya ang pendant ng komunikasyon kay Zind at Bumangan sa ere. May level 9 Royal Saint din ang pamilya ko. Hihingi ako ng tulong sa tatay ko. Pansamantala, dapat kang pumunta at magpatingin kay Endrick. Ipaghihiganti natin ang anak natin. Sigaw ni Delay. Pinagmasdan ni Zind ang pag-alis ni Delay. Umalangaw-ngaw pa rin sa pandinig niya ang malamig na salita nito, at lumipad siya mula sa gitna ng lawa na may hawak na isda. Dahil nakatira siya sa mga Walpon sa mga nakaraang taon, hindi siya maituturing na opisyal na bahagi ng Chortos. Gayunpaman, siya ay lihim na tumutulong sa mga Chortos sa loob ng maraming taon, at ang suportang iyon ang nagbigay daan sa kanyang anak na gamitin ang apelyido ng Chortos at manirahan sa loob ng Chortos. Hindi inaasahan ni Zind na ang kanyang pagsasanay sa loob ng lihim na kaharian ng Walpons ay magbibigay ng pagkakataon sa ibang tao na saktan si Endrick. Ang salarin ay lumayo pa at sinira ang kanyang pagkamit at ang kanyang ubod ng enerhiya. Ang mga pagkilos na iyon ay nagmungkahi na ang tao ay tumingin kay Zind ng may kaunting paggalang. Sa pag-iisip na iyon, ang kanyang galit ay nag-apoy sa sukdulan, at siya ay umakyat sa hangin na may nakamamatay na ekspresyon. Pagkatapos umalis sa Walpons, mabilis siyang nagtungo sa Chortos. Hindi nagtagal at dumating si Zind. Ang una niyang nakita ay si Endrick na dinadala sa isang stretcher. Ang kahabag-habag na kalagayan ni Endrick ay napuno ng walang pigil na galit kay Zind. Hindi man makagalaw, napasigaw si Endrick sa tuwa nang makita ang pagdating ni Zind. Tatay! Sa wakas nandito ka na. Siniyasat ni Zind ang mga sugat ni Endrick at nakitang pula. Sa kanyang pagkabigla, walang bakas ng tagumpay na natitira sa katawan ni Endrick. Lalong lumalim ang ekspresyon niya. Kumuha siya ng 2 healing pill sa kanyang robe at ipinakain kay Endrick sa pag-asang hindi na lumala ang injury. Pagkatapos ay sinenyasan niya ang kanyang kamay at itinaas ang stretcher sa pamamagitan ng isang hindi nakikitang puwersa. Ihahatid kita para makilala si Rory. Gusto kong ipaliwanag niya kung bakit niya pinahintulutan itong mangyari. Ano man ang dahilan, sisiguraduhin kong babayaran niya ang presyo. Habang nagsimulang ibalik ng healing pills ang katawan ni Endrick, hindi niya maiwasang maalala ang araw na siya ay nasugatan ni Severin. Nasaksihan niya ang napakalaking lakas ni Severin bilang isang level 9 Royal Saint, at alam niya na ang kapangyarihan ni Severin ay higit pa sa kapangyarihan ni Zind. Ang isang agarang paghaharap ay magreresulta lamang sa kamatayan para sa kanilang dalawa. Bakas sa ekspresyon niya ang pag-aalala habang nagtatanong. Kayong dalawa lang ba? Si Severin ay isang level 9 Royal Saint. Nang makita ang pangamba ni Endrick, sinagot ni Zind ang isang nagbabantang kislap. Inutusan din ng nanay mo ang lolo mo. Wala nang matatakbuhan ngayon si Severin. Binuhat niya si Endrick sa stretcher at pumailang lang sa tapat ng gate ng Chortos. Nang makapasok na siya, dirdiretso siyang nagmarcha patungo sa main hall. Samantala, si Severin ay nag-iisa sa loob ng isang tahimik na silid sa isang lugar sa ari-arian ng mga Chortos. Ang lugar ay nababalot ng mga proteksyon na porma sayon. Habang dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, isang pares ng nagliliyab na maliwanag na ilaw ang agad na lumitaw sa kanyang mga pupil. Lumilitaw na parang may 2 nagliliwanag na araw sa loob ng mga mata ni Severin, na may kakayahang pumutok sa hangin. Tunay na naaayon ang diskarteng ito sa pangalan nito. Ang kailangan ko lang ay kaunting pagsasanay. Ang mga mata ko ngayon ay kasing talas ng sinag ng araw. Ang suntok ko ay kasing lakas din ng dragon. Sigurado akong kahit isang ordinaryong level 9 Royal Saint ay hindi makakayanan ang suntok mula sa akin. Nagpatuloy si Severin. Tanging ang mga practitioner na nakaabot sa level 9 Royal Saint at armado ng espiritual na mga sandata ang makakalaban sa akin. Pagkabalik mula sa library ng umagang iyon, agad na napunta si Severin sa pag-iisa pagkatapos na maunawaan ang diwan ng True Sun Feast. Ang mga resulta ay makikita pagkatapos lamang ng kalahating araw. Ang kanyang mga suntok ay pumutol sa hangin na parang talon ng hangin, at ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay tumaas ng ilang ulit. Kahit na ang level 9 Royal Saints ay makapangyarihang pag-iral sa Nonto City, nadama ni Severin na maaari siyang manalo kahit na makalaban niya ang 7 o 8 sa kanila.
Natuwa sa kanyang pagunlad, sinuri ni Severin ang kanyang energy core at napansin na sinisipsip nito ang nakapalibot na espiritual na enerhiya tulad ng isang matako na hayop. Gayunpaman, wala pa ring palatandaan ng isang pambihirang tagumpay. Napabuntong hininga siya sa frustration at sinabing, "Hindi pa rin ito gumagana. Tila may isang uri ng hadlang na pumipigil sa akin na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa tuwing sinusubukan kong gawin iyon." Hindi nakakagulat na sinabi ng magkapatid na Chortos na iyon tungkol sa mga Supreme Saint na hindi tulad ng mga ordinaryong practitioner. Isang hakbang na lamang ang layo ng mga Supreme Saint para maging isang Paragon. Nang makitang ang isang hakbang na iyon ay parang bangin na hindi niya kayang lampasan, nasaran ng loob si Severin at tumigil sa kanyang mga pagtatangka. Mas mabuting mag-focus ako sa paghahanda para sa paligsahan. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata upang magpatuloy sa kanyang natigilan, ngunit magpo-focus pa lang siya ng isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng kanyang silid. "Lumabas ka rito at ipaliwanag ang iyong sarili, Rory." Nagising si Severin mula sa hiyawan. Walang magawa siyang bumantong hininga, iniisip na baka ito ay may gustong maghiganti sa mga Chorto. Gayunpaman, bilang isang honorary elder, hindi niya pinagkakaabalahan ang mga bagay na iyon. Ang kanyang pangunahing layunin ay ang magtagumpay sa pag-secure ng isang lugar sa Sagradong Lawa sa pamamagitan ng paparating na paligsahan sa Sagradong Lawa. Habang inihahanda niya ang kanyang sarili upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Umalangaw-ngaw ang boses ni na Rainier at Frostia mula sa labas ng courtyard. "Masamang balita, Elder Severin. Kailangan mong tumakas ng mabilis hanggat maaari." Pinalawak ni Severin ang kanyang mental power para imbestigahan ang kaguluhan sa labas. Kinakabahan sina Rainier at Frostia sa pasukan, at ang kanilang gulat na sigaw ay nagpaalerto rin sa iba. Lumabas si Woolrich at ang grupo mula sa kanilang mga silid habang si Sheila at ang mga babae ay lumabas at itinaboy ang porma sayon upang makapasok ang magkapatid. Binuksan ni Severin ang kanyang pinto upang itanong kung ano ang lahat ng kaguluhan. Hingal na hingal si Rainier nang pumasok sa looban at sinabing, "Elder Severin, kailangang tumakas kayong lahat." Ang maliwanag na pagkabalisa ni Rainier ay nagtulak kay Woolrich na magtanong, "Anong nangyayari?" Sagot ni Rainier, na halatang balisa pa rin. Dumating si Endrick kasama ang kanyang ama. Noong una ay naniniwala sila na ang mga Chortos ay nakatagpo ng isang mabigat na kalaban, ngunit hindi nagtagal ay ipinaliwanag ni Rainier na ang pinagmulan ng kaguluhan ay walang iba kundi si Endrick. Hindi napigilan ni Woolrich na tapikin siya ng mahina sa balikat habang nagbibiro. "Akala ko ito ay isang uri ng malaking krisis, ngunit lumalabas na sinabi lamang ni Endrick sa amin sa kanyang ama." Hindi masyadong sineseryoso ni Woolrich ang babala ni Rainier. Maraming beses na siyang nakatagpo ng mga ganitong senaryo, at ang pagdating ng Level 9 Royal Saint ay hindi man lang siya natakot. Pagkatapos ng lahat, ipinagmamalaki ng Sky Blue Sect ang 7 Level 9 Royal Saints, kasama sina Woolrich at Severin. Sila ay walang alinlangan na isang mabigat na puwersa sa Nunto City, at kaya ang mga aksyon ni Endrick ay malamang na hindi pumukaw ng anumang takot o pag-aalala sa kanila. Si Felipe ay hindi rin nababagabag. Tumingin siya kay Rainier na may kalmadong ekspresyon at nagtanong, "Alam mo ba kung ano ang narating ng ama ni Endrick?" Si Severin at ang kanyang mga asawa ay matamang nakikinig sa magkapatid, ngunit ang kanilang pagiging mahinahon ay lubos na kaibahan sa gulat ng magkapatid. Lalong nag-aalala si Rainier nang maramdaman niya ang pagwawalang bahala ng grupo ni Severin. Mas lalong naging urgent ang tono niya sa pagsigaw niya. "Sana huwag mo nang pansinin ito ng basta-basta. Nagmamakaawa ako sa iyo. Napakaseryosong bagay." Pagkatapos ay nagmadali siyang nagpatuloy. "Alam kong hindi ka natatakot sa isang Level 7 Royal Saint tulad ni Zind, ngunit suportado siya ng mga Wolpan. Sila ang pumapangalawa sa pinakamataas sa Nunto City. Si Irvine Wolpan, ang kasalukuyang ulo ng pamilya, ay isang Level 9 Royal Saint. Ang mga Wolpan ay mayroon ding 9th grade spiritual weapon. Kahit ang alkalde ay umiiwas sa mga komprontasyon sa kanila. Lalong nag-aalala ang tono ni Rainier habang nagsasalita, at bakas din sa mga mata niya ang takot. Ang mga Wolpan ay nireranggo bilang isang first-tier na pamilya at nakatayo sa parehong lakas ng alkalde.
Sa tatlong level 9 Royal Saint sa kanilang hanay, ang lakas ng mga Walpon ay nalampasan ang Chortos ng Miley Amelia. Ibinigay ni Rory ang usapin ng pagpapaalis kay Endrick ng ilang maingat na pagsasaalang-alang. Pagkatapos ng lahat, si Zind ay hindi na opisyal na nakatirang miyembro ng pamilya, at ang pagmamataas ni Endrick ay nagpagulo sa ilang elder ng pamilya. Ang pag-uudyok kay Severin ay nagbigay ng perpektong dahilan para patalsikan ni Zind si Endrick, dahil ang kanyang pag-uugali ay halos tiyak na magdadala ng problema sa mga Chorto sa hinaharap. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Rory ang mabilis na pagsulong ni Zind sa lihim na kaharian ng Walpons. Si Zind ay naging isang level 7 Royal Saint at bumangon upang maging isang haligi ng mga Walpon. Ang isang taong katangkad niya ay hindi maaaring hayaan ang kanyang anak na tretuhin ng ganoon. Nang makarinig si Rainier na dumating si Zind, dali-dali siyang pumunta sa tirahan ni Severin at naghatid ng balita. Pagkatapos ng lahat, iniligtas ni Severin ang buhay nila ni Frostia sa kabundukan, at naramdaman din ni Rainier na may tungkulin din ito. Napangiti ng walang pakialam si Severin matapos malaman ang sitwasyon. Huwag kang mag-alala sa amin. Hindi ako guguluhin ng level 9 Royal Saint. Ipinikit ni Frostia ang kanyang mga mata bilang tugon at naiinis na sinabi. Alam namin na hindi ka natatakot sa isang level 9 Royal Saint, ngunit ang mga Walpon ay may higit pa sa isang Royal Saint. Paano kung dalawa sa kanila ang magpakita? Hindi ka na makakatakas pa. Nakangiting umiling si Severin. Tulad ng sinabi ko, hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Pare-pareho ang kapalaran nila kahit gaano pa karaming level 9 Royal Saint ang dala nila. Ang mga Walpon ay walang banta sa kanila, at ang 12 sa kanila, bukod kay Celine, syempre, ay mga banal na maharlika. Bagamat sina Sheila at Diane ang pinakamababa sa level 6 Royal Saint, mas malakas pa rin sila kaysa kay Rory. Walang dapat ikatakot ang grupo ni Severin ng karamihan sa kanila ay level 9 Royal Saints. Nang makitang walang kabuluhan ang kanilang mga pagtatangka sa panghihikayat, umiling si Frostia sa pagkagalit at sinulyapan ang kanyang kapatid na si Rainier. Magpapatawad tayo kung ganoon. Naghanda si Frostia na umalis kasama si Rainier. Gayunpaman, umalangaw ang isang galit na sigaw mula sa labas ng maliit na patio. Haharapin ko kayong dalawa mamaya. Ang boses ay walang iba kundi si Zind, na humawak sa kwelyo ni Rory habang itinataas ang stretcher na kinakarga ni Endrick. Sinilip niya mula sa itaas si Severin at ang grupo. Sa tabi ni Zind ay si Daley, na nakasuot ng mukhang regal na damit at may kilos na parang galit na leon. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay umiikot sa paligid niya sa bug zone ng hangin. Isang matanda na may kulay abo na lalaki ang naruroon sa kanila, at ang malalim na misteryosong aura na ipinalabas niya ay nagpahiram sa kanya ng hangin ng kataasan. Natigilan ang magkapatid matapos makitang nahuli ni Zind si Rory. Si Daley, sa lahat ng kanyang walang humpay na galit, ay tumingin sa looban. Inis kanya ang karamihan at sa wakas ay tumira kay Severin. Ikaw siguro si Severin, ang lalaking nanakit sa anak ko. Agad na nalaman ni Severin kung sino sila matapos silang makitang lumitaw sa kanyang looban. Tumanggaw siya at sinabing, "Ako mismo." Ang sagot niya ay nagbigay sa partido ni Zind ng kumpirmasyon na kailangan nila, at nakipagpalitan siya ng malamig na ngiti sa asawa. May mga bola ka. Pahihirapan kita mamaya. Nakita ni Rory ang hindi natitinag na desisyon ni Zind na patayin si Severin at sinubukan niyang mamagitan. Marahil ay dapat na tayong umupo at pag-usapan ito, Zind. Dapat alam mo sa lahat ng tao ang ugali ni Endrick. Sinaktan niya si Severin at kinailangan niyang tiisin ang kahihinatnan. Tumahimik ka. Umungol si Daley bago pa matapos magsalita si Rory. Nagtaas ng kamao si Daley sa galit at sinuntok si Rory. Isang malakas na kalabog ang umalangaw-ngaw, at bumulwak ang dugo sa bibig ni Rory habang siya ay bumagsak sa lupa. Ang kanyang natamo ay isang antas na mas mababa kaysa kay Daley, kaya maliwanag na hindi niya kakayanin ang suntok. Matapos mawalan ng kakayahan si Rory, hinampos ng galit na si Daley ang harang ng patio gamit ang kanyang palad. Ang kanyang pag-atake ay nabasag ang nagtatanggol na porma sayon, at siya ay mabilis na lumipat patungo kay Severin sa isang malagim na paraan.
Sinimangutan ni Severin ang nalalapit niyang pag-atake at itinaas ang kanyang mga kamao, na parang nagliliyab na araw sa kalangitan. Sa susunod na sandali, ang espiritual na enerhiya na nagmula sa kanyang natamo ay lumundag sa kanyang katawan ng may nakakagulat na puwersa. Ang aura na ginawa niya ay nakasuffocate sa lahat. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Dulay nang maramdaman niya ang nakakatakot na aura. Ito ay masamang balita. Abay biglang bumagsak sa katawan niya ang nagliliyab na liwanag mula sa suntok ni Severin.